Ngayong Sabado de Gloria, maagaw ka. Natutuwa yung mga fans nagpapapicture sa'yo nang makita ka. Opo, opo. Kaya nga, sila nandito para supportan yung mahal nila idol, their beloved national artist, the superstar. And we have to give them importance also. Because yan ang gusto ni Ate Guy. Ate Guy is number one sa kanya, mga fans niya. Going out of her way pa nga siya para ma-accommodate yung mga fans niya. So I think she would be happy even in her passing away that hindi na natin pwedeng pabayaan yung mga fans niya. So ako, napapasalamat ako na yung pagmamahal nila kay Ate Guy, yung support na nila kay Ate Guy sa amin dalawa, hanggang na yon ay na mararamdaman mo, makikita mo talaga. Naiibsan kahit paano yung lungkot mo. Kasi kumbaga, yung pagmamahal din sa'yo ng fans, natanggap ka pa rin. Alam nila kung gaano kakamahal ni Ate Guy. Alam mo, lahat tayo mahal natin si Ate Guy. We all love Ate Guy. No one can say I love Ate Guy more or Ate Guy loves me more. Lahat yan, mahal niya at lahat tayo nagmamahal sa kanya. Pero in our own way, we show our appreciation, pwede natin sabihin our devotion to the person through our interactions with each other. Kumbaga, paano natin papakita sa kanya na mahal natin siya kung yung mga tao na sa paligid niya, mga suplado. Di ba? Hindi naman tayo suplado. Depende naman sa kausap. Pero pagdating sa fans, Ate Guy always makes her fans a priority. So, the only way we can do to honor her memory is to show kindness and show importance to the people that for her are the number one. Nakita mo yun ever since kung gaano niya pinapahalagahan yung kanyang fans. Opo. Yung pagmamahal niya sa mga Noranians. Opo. Alam ko yan. Matagal ko na nakita, matagal ko na kasama si Ate Guy. Pasensya na po, medyo I'm still at a loss for words eh. So, I'm still absorbing it eh. Pero nakita ko kung paano siya magmahal sa mga fans niya. And yun ang isa sa binahal ko sa kanya. Alam ko yung relationship between her and the fans is very, very personal and very, very special. And so, I just want to be able to honor her memory by showing affection towards the people that she cared about. Ano yung parang mga naihabilin sa'yo, naikwento sa'yo ni Ate Guy bago siya pumanaw? Ay, para specifically, Marami pa rin siyang balak eh. Marami siyang balak para sa mga... sabihin natin ganito, marami siyang gustong gawin na yun, lahat ng gusto niya gawin na hindi na niya magagawa. Kasi parang kilala talaga siya yung pagiging generous, yung pagtulong talaga sa kapwa. Pag yung nakikita niya rin yung mga nangangailangan, kahit minsan nawawala na siya ng yung sabi nga to a fault. Opo. Tama po. Ikaw, paano mo, natanggap mo na ba? O parang hindi pa rin totoo? Parang yung hindi mga totoo, no? Ganun din ako siguro. Hindi ko pa... Pero we have to face the reality na she's not here with us anymore. So the things that remind us of her, well, we have to... Kailangan bigyan natin ng importance or how would you say, cherish those, sabi natin, moments, cherish those memories, and she'll always be alive in our hearts. She'll always be alive in our minds. She'll always be a part of this culture, this country, where I say this industry. And her legacy will continue on even though she is not here anymore. So we can honor her legacy by remembering all the good works that she did, not for the industry also, but for the fans. So sa kanya, number one talaga ang priority niya, ang mga fans. Yung marami siyang balak sana gawin, sinasabi ko nga, Ate Guy, marami yung lahat ng gusto mo, marami yung pang gustong gawin, kaso
wala na, hindi mo rin magagawa. Kasi naikwento niya kahit ano pa gusto niyang isa pelikula yung buhay niya para makapagbigay ng inspirasyon. Opo. Pero sabi naman ng ibang mga kaibigan niya, itutuloy pa rin daw nila. So, sila iba nang gaganap, gano'n? Oo. Opo, dapat lang. Dapat lang. We have to remember her through through her life story. So, but I think that it has to be not a work of fiction. It has to be based on a true story. It has to be done by a very good writer. Hindi ka na basta pwede gumawa ng pelikula. Ito, storya ni Nora Honor. Tapos, we have to respect her her legacy kasi sometimes they might interpret her in a different light. It might not be factual. So I think if anyone who is going to do her story, it would have to be a historian, not just like a writer just making stories to make a movie. That's my humble opinion lang po yan. That's my opinion po. Hit na the project. Ang alam ko, kinausap niya noon, nag-meeting siya with Ricky Lee, Yeah, national artist, and Direct Joel Lamangan. Yes po. Para kumbaga, saka may libro rin sana siyang gustong gawin noon Opo. na hindi na rin natuloy. Tama po. Pero kumbaga, natatanda namin yung kwentuhan natin with Ate Guy noong August 12, 2023 sa studio ni Edward de la Cuesta. Ang saya-saya pa natin, mga biruan, na ikwento niya kung paanong, kumbaga hindi mo siya iniwan nung panahong pinapalaya siya, yung mga gamit niya sa bahay, nilalabas na. Sa New Manila. Oo. Opo. Talagang kumbaga inaaway-away na siya. Ikaw yung kasama niya nung mga sandaling iyon. Opo. Parang andun talaga yung kanyang loyalty niya sa mga kaibigan, Opo. yung pagtanaw ng utang na loob, hindi niya nalilimutan. Opo. Kasi yan ang pag minahal ka ni Ate Guy, paglalaban ka niya ng patayan. Kasi yun ang namang hinahanap niya, pagtatanggol mo siya Diba? Hindi naman siya pwede tumatanggol sa'yo kung wala ka namang reciprocate that how you say it, reciprocate protection. Sa ako nararamdaman niyang parang hindi totoo yung pinapakita sa kanya. Marami, kumbaga sinabi rin niya, maraming nanloko rin sa kanya, pero hindi, kinalimutan na lang niya, hinayaan na lang niya. Okay. Pag niloko ka naman ng tao, hindi naman harap-harapan, kukunin muna nila ang loob mo, tapos bandahon di ba? So, sabihin natin marami rin nagloko kay Ate Guy. Because she's kind, as she said, to a fault. Oo. Okay, but I don't think kindness is a fault. It's a virtue. So, yan ang minahal ng mga fans niya sa kanya, is her kindness. Nung mga huling sandali niya, nakapag-usap pa kayo? Opo. May binilin pa siya sa iyo para sa kung ano man, sa personal mo, para sa mga anak niya, sa pamilya, sa mga mahal niyo sa buhay? At that time of her passing, hindi na siya nakakapagsalita. So let's just ayaw ko muna isipin ayaw ko muna kasi baka mamaya let's just honor her legacy na lang, remember her memory, and there should be a time for remembrance. Okay? Hindi natin sa pwedeng celebrating her life. Ano na lang pwede mo pang idagdag na mensahe para sa mga tao? Sa mga fans niya, maraming salamat po sa pagsusuporta niyo, pagmamahal niyo sa our beloved national artist, our beloved superstar, Ate Guy. And thank you po. And sana po, pagpakatatag kayo, tanggapin natin na wala nang Ate Guy natin, pero she lives on in our memories and in the lessons that she taught us about kindness and charity and humility po. Humble is the key. Okay? She's in good hands now. Nasa heaven na siya. Tapos na paghihirap niya. Si Jesus nga, he suffered. He died, but he's at the right hand of God now. I think likewise, Ate Guy is at the table in heaven. Siya pa yung kabisera.
Sige na po. Pelikula niya yun. Opo. Hindi ligalig ha. Opo, sige na po. Okay.